mean, sa Manila na Dito pa rin. Dito pa rin. Manila. Secret lang kung saan. Malalaman nyo rin yan soon. Yes, yes. What about yung interior? Like, ano yung theme? Like, yung Everything is ambience? Italian. Okay. And disclaimer, everything came from hard-earned money and clean money. So, hindi tayo sasabit dyan. So, but yeah, I mean, ngayon nga, when the team and I, like Pat and I talk about how I wanted my new home to look like and how it's gonna be done. Parang this is the first time kasi that I'm really doing something for myself. I mean, yung bahay kasi namin sa Santa Rosa, Laguna, I specifically had that house made for my family, for my families, you know, especially my grandparents live with me. So I really had to have one bedroom sa baba, and then I had to configure everything for the needs of my family. But right now, it's just so you know, rewarding, and it just feels so good to have to work on something that's for myself naman. Because syempre ganun kasi ako, parang unahin ko muna yung the ones that's close to me before myself. But I think this is the right time for me to be able to do it for myself naman. Kaya I'm just so happy with this journey, you know, building a place that I can actually call my home. You experienced on the living room. So this time around, is it parang condo pa rin? No, it's a house. It's a house, yes. Kasi parang, of course, I really appreciated living in a condominium. But eventually, kasi parang, you know, there are concerns with, you know, yung earthquakes and natural phenomenons. Parang medyo unsure ako, even though, you know, the building is reinforced with a lot of state-of-the-art safety precautions, it's still different to live sa land properties. And I think I've lived in the condominium for almost 5 years, and then right now parang it's about time. Tira naman ako sa bahay talaga, pero dito pa rin sa Manila. Curious lang. Okay na? Bungalow. Oh, bungalow. And curious lang, is this para for your bachelor era? Or para na-foresee mo na dito ka? Yes. I don't, of course, I plan for the future, but there are certain things in my life right now na I live by the moment. Na parang right now, this is what's on hand, at hand, just the new home. And then, ginawa ko siya based on what I wanted it to look like at the moment, and not preparing for the future. In that aspect, yung having a family and settling down. We can go there with the house design, but right now it's really configured for me. Yes. In terms of interiors, parang ano yung mga non-negotiables? Interiors non-negotiables? Meron ba? Simple lang naman bahay ko eh. May dirty kitchen ka pa ba? Sa awa ng Diyos, meron namang dirty kitchen. But for me, siguro, ang non-negotiable space. I want a lot of spaces. I don't want cluttered rooms and areas in my home. Minimalist kasi ako eh. And ang kinaganda kasi ng minimalist, mas madaling maglinis ng bahay. Okay. So that's a non-nego for me. I don't want cluttered design. Ayoko yung maraming nangyayari, yung magulo. What I want is something that I can wake up every morning, you know, and thank God for another day na walang masyadong marami nangyayari sa paligid ko. And that's how the house looks like right now. Actually, I have it all rendered already. Secret lang muna. Okay, so speaking of... Sorry. So speaking of minimalist, so what about the color? Is it more on color? Black, white, beige? Muted tones, muted earth tones. Okay. Walang loud. Siguro magkakaroon lang loud when it comes to art pieces. Pero, I mean, Patty and I made sure na it's not gonna be an eyesore for guests eventually. Pero kagaya nga ng sabi ko kanina, hindi kasi ako talaga mahilig mag-invite. I only invite important people in my home, and the ones that really matter. So I'm not a fan of, you know, hosting. Hindi, medyo nakakapagod siya in a sense, but every now and then maybe, but I don't do it oftenly. I just do it pag if ever the situation calls for it. But then how about, how does it feel living the life? Siyempre, it's really personal for you na may bago kang home. Yes. How does it feel for living the life? Masaya. It's very liberating. Actually, you know, being able to, nag-start lang naman yung moving out of the family home was during 2019, ng pandemic. So that moment, medyo may ganun na siyang feeling. But right now kasi, it's, of course,
gearing towards an older age. And then yung specifications ng bahay na and ng area na gusto kong pagtiran is of course accustomed to my needs. And yun, kagaya nga, this house has its own bike room. So it has its own cycling room. Yun ang isa sa mga pinalagay ko. And it's also gonna be my gym. So syempre, yung health talaga yun ang dapat kung pinag-i-invest at the moment because medyo busy tayo, sunod-sunod. So we can't really be sick. Health is luxury for me. What are your favorite spaces? Favorite spaces? Ako, any room basta may beanbag. As in, yung beanbag kasi, number one, dali niyang ayusin because I have OCD. And then, ang dali niyang ayusin at the same time, at comfortable siya as long as it's full coverage kung katawan mo yung nakasink into the beanbag. So, yun, any room na may ganun, that's the place for me. Kasi minsan, most of the time, whenever during my downtimes, I don't wanna lay on my bed if I'm not gonna be sleeping. Kasi naayos ko yan parang hotel finish yung mga kama ko palagi whenever I fix it. You mentioned entertain design. Yes. So currently, ano yung nilolook forward mo area? Of course, the bike room and the sala. Of course, yung sala. Usually room, di ba? Usually bedroom. Tapos sa bike room sa sala. Thank you. Thank you, Alden. Maraming salamat. Hello Kathleen fans! Ito na nga yung flowers na binigay ni Sir Alden dun sa birthday ni Ma'am Catherine. Pinost niya kanina sa kanyang Instagram account, mga kasambreros. Nagulat talaga ako dito, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Siguro na-miss niya Tisoy, si client, mga kasambreros, si attorney, mga kasambreros, no? Kasi nga, pinost talagang kamukhang kamukha, yung kanyang, tawag dito, ang kanyang bulaklak na ito, mga kasambreros, na red mga kasambreros na roses, as in talagang ano siya, tawag dito, sobrang pulang-pula, mga kasambreros. And ang caption, may notes siya dito, mga kasambreros, tapos sino-zoom ko, medyo nakakainis kasi hindi ko talaga siya mabasa. Ang nakalagay dito sa kanyang caption ni Sir Alden ay Grazimil. So hindi ko alam kung binigay niya ito kanino. Tapos ang reply niya is Grazimil, so which is kapag sa Italian ay 1,000 thanks, no? Or thank you very much, mga kasambreros. So hindi ko lang kasi tinan niyo pa rin pala talaga sa di ba kamukhang kamukha nung binigay ni Sir Alden kay Ma'am Catherine, at saka itong kanyang pinost, mga kasambreros, na may mga background na kotse, painting na kotse, mga kasambreros, sa likod ng flowers nga, mga kasambreros, no? Kamukhang kamukha siya, mga kasambreros, although syempre hindi ito yon, pero magkamukhang mga kasambreros, kasi malamang nalanta na yun, mga kasambreros, kung ito yung pinost niya na picture, mga kasambreros. So malamang may pinagbigyan siya, tapos pinost niya, kasi wala nakatag dito kung kanina or parang siguro naalala niya na kamukhang kamukha ito na binigay ko kay attorney kaya dito sa kisay niya, mga kasambreros. So team panatag tayo, mga kasambreros and mga Cathinatics. So talagang nakakatuwa itong item na pinost ni Sir Alden, mga kasambreros. So naalala niya siguro yung kanyang paglalaw sa Casa Bernardo, mga kasambreros, ng kasagsagan or nung birthday ni phenomenal box office cinema queen, no? Si soon to be Mrs. Fulkerson. And then ito, so next item natin, so ito na nga yung bagong bahay ni Sir Alden. So may mga may mga secrets na na-reveal na rin. And ang sabi niya dito rin, no, ibig sabihin, hindi ko kasi alam kung, kasi umattend siya ng Scavolini na event, mga kasambreros, tapos parang showroom ito, tapos magiging part ng magiging part siya ng kanyang ginagawang bahay, mga kasambreros, itong Scavolini nga, na Italian style na kitchen and interior designs, mga kasambreros. So hindi ko lang kung kasi kasama nito sina Ma'am Tony Gonzaga, sina Sir Pat, no, of course, yung kanyang interior designer, tapos yung sina Ma'am Nikki Hill, tapos sina Ma'am Pauline Luna Soto, mga kasambreros. So kasi dito, sinabi niya yung bahay niya pinapatayo niya
ay dito rin. So, yung inaano ko dito, kung saan yung address ng Scavolini na dito na Italian kitchen dito na company, mga kasambreros. So, gumagawa sila ng mga kitchen style or kitchen designs, mga kasambreros. So, kasi kung sa Makati siya or sa Rizal, mga kasambreros, ay alam na, no? Kung saan yun. Tinatry kong i-search actually kung saan siya, yung kanyang dito yung address dito sa Philippines, yung kanilang sa Makati, Rockwell pa rin siya, mga kasambreros, sa Rockwell, Makati. So, Makati, so malapit lang din siya, mga kasambreros, no? Kasi may business din siya sa Makati, no? Yung kanyang Stardust sa Makati rin, tapos parang may McDo yata siya na sa Makati din. So, tapos Makati, Quezon, parang malapit lang siya sa GMA Building Center. So, para accessible sa dito sa kanyang buhay, mga kasambreros, kasi sabi nga niya rito ay ano siya, no? Parang sabi niya secret pa kung specifically saan yung bahay, no? Sabi niya ganoon, mga kasambreros. Tapos yung sabi, sobrang humble niya dito, mga kasambreros. Nasabi pa niya na parang kasi ni-interview siya kung ano yung mga dito, yung mga do's and don'ts at saka non-negotiable ba na gagawin dun sa design ng kanyang bahay. Sabi niya, meron ba? Simple lang naman ang bahay ko, sabi niya ganon. Tapos tinanong ng reporter na may dirty kitchen ba, ganon. Sabi niya, sa awa ni Lord, no, meron namang dirty kitchen ng bahay ko, sabi niya ganon. So grabe, no, sobrang nakakatuwa. And sabi pa niya dito na yung bahay pala nila sa Laguna, syempre, no, family house yon para sa kanyang magulang, and then sa kanyang grandparents, mga kasambreros. Tapos yung bahay niya na to, sabi niya, sa kanya lang to, no, parang for himself lang. Tapos hindi pa siya sa future family niya, nakasama yung kanyang pamilya, mga kasambreros, talaga na magbubukod na may asawa at saka anak na, no, kasama si Ma'am Catherine. Hindi, joke lang po, dinagdag ko lang yung Ma'am Catherine, mga kasambreros. So 5 years pala siya, dito ko nalaman, 5 years pala siya nakatira, no, sa condo. Tapos parang yung parang idea or feeling na gusto niya magbukod ng bahay ay nag-umpisa pala 2019. So 2019, yun yung time, 'di ba, ng Hello Love Goodbye, mga kasambreros, na i-connect ko. Tapos dumating yung pandemic ng 2020 and so on. So parang doon nagsimula, no, na 2019. So, na-connect ko talaga yun sa Hello Love Goodbye, mga kasus, kasi yun yung kasagsagan ng shooting nila or ng paggawa ng pelikula ng Hello Love Goodbye, mga kasambreros. So, 5 years siyang tumira sa condo, no? Tapos, dito, yung concern niya kasi dito na magbukod at saka tumira sa bahay talaga ay yung mga earthquakes, yung mga phenomenon, although matibay naman daw yung condo, of course, pero iba pa rin talaga kapag nakatira ka sa land property na sarili, mga kasambreros. So, tapos pa rin gagawin niya na bahay is bungalow. So, yung mansion siguro ang gagawin niya siguro talaga sa future. Kasi, iba yung sa ngayon niya, tapos iba yung magiging bahay niya talaga na may pamilya, no? Ganun, mga kasambreros. So, he lives by the moment. So, yun siya, mga kasambreros, no? Parang gusto niya i-enjoy ngayon yung season na single muna ang Kathleen, mga kasambreros. Tapos sabi pa niya dito ay may bike room, no, yung kanyang bahay. Nagulat yung lahat kasi yung bike talaga ay dapat merong parang may ikot-ikutan siguro, something like that, na malawak yung space. And gusto niya talaga sa bahay daw, sabi niya, yung spacious, no, or capacious, mga kasambreros, kasi minimalist siya, no? So kapag gusto niya madali maglinis, mga kasambreros. Tapos parang ayaw niya na magulo na bahay. Gusto niya pagising sa umaga, pasalamatan si Lord, and then walang gaano nangyari sa paligid. So ano siya, parang introvert na type, mga kasambreros, kasi tahimik and so on, mga kasambreros. So yun, talagang dito ko rin nalaman na kagaya ng sasabi niya parati, na inuuna niya muna yung mga close sa kanyang buhay, which is yung kanyang parents, yung kanyang grandparents, and so on, kapatid. Tapos yun nga, sa kanyang, grabe, no, grabe, nakakaano. And natutuwa ako dun sa mga comments ng netizens ng Kathleen dun sa baba ng kanyang interview na, Kath, ito na lang yung wag na yung trapo. O syempre kasi nakita talaga nila yung prinsipyo at saka yung disposition ba
ni Sir Alden sa buhay, na meron talagang patutunguhan yung kanyang plano. Kumbaga pa-organize magplano mga kasembreros, and talagang may word of honor, no? Kung ano yung sasabi niya, ay yun yung kanyang ginagawa mga kasembreros. So, siguro pag sabi pa niya dito, pag nag-invite daw siya ng mga tao sa house blessing, for example, na lilipat na siya and so on, ay yung mga close lang talaga sa kanya. So, ito yung inaabangan ko rin, no? Na kung sino yung i-invite niya, kasi hindi daw siya fan ng pag-host ng kunwari may event or may okasyon sa bahay nila. Parang medyo nakakapagod daw, sabi niya ganun. So in the meantime ay hindi siya often na ganun na parating nag-invite ng mga tao, kasi kay bira, no? Yung last time lang talaga yung namatay si Lolo Danny, doon lang talaga natin nakita yung tawag dito na maraming bumisita or maraming tao sa bahay ng Fulkerson residents mga kasembreros. So napansin ko nga, no, parang sa mga birthdays, sa mga ngayon ko lang realize hindi siya gaano nag-invite at saka nagpapa-party sa loob ng tahanan nila, no? Kasi 'di ba yung iba talagang bongga yung party, may mga events mga kasi sa bahay. So, hindi siya ganun, no? Kasi nga nakakapagod, sabi niya ganun. Medyo nakakapagod siya. So, which is, kaya naman niyang order ng, mag-hire ng mga catering, pero napaka-practical at saka organized talaga magtrabaho ni Tisoy, mga kasembreros, no? Talagang good example talaga siya sa gantong mga disposition at saka prinsipyo sa buhay. So, yun. So, kasama ito sila Tony and so on. So, and then ito, aabangan natin yan mga kasembreros, no, yung kanyang house blessing. Kung i-invite ba siya soon to be Mrs. Fulkerson, yun talaga inaantay ko. So, praying and hoping na i-invite niya, no. And then ito, may another post siya sa McDo, no. McDo PH mga kasembreros. So, hindi ko alam kung ito po ay part ng kanyang bagong branch, kasi wala rin nakalagay na address. Pero ang nakalagay dito at McDo PH, tapos kasama dito sa Sir Dingdong Dantes, si Barbie Forteza. Palagay ko, oo, no? At ito yung parang bagong branch niya mga kasembreros, si Ma'am Juday, si Sir Ryan Agoncillo, si Barbie Forteza, tapos si Sir David Licauco. Or pwede ring gagawa sila ng tawag dito ng advertisement, no? Pwede rin mga kasembreros, kasi si Ma'am Barbie, yung Barda, McDo na dito na mga ambassadors mga kasembreros. So pwede rin ganun. And then ito, next item natin, of course, no, yung prayer ni Sir Alden. Yung panalangin niya for today ay, Dear God, thank you for all the unseen protection you've provided throughout my life. I know there are countless moments when you've shielded me without me even knowing. You are always working behind the scenes, guiding my steps and keeping me safe. As Psalm 121 verses 7 to 8 says, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. I'm incredibly grateful for your constant care and faithful protection. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. Ang ganda nito, may kanta to, no? The Blessing ni Carrie Job, mga kasembreros, na isang Amerikanang praise and worship leader. So, mai-vlog ko nga itong Psalms 121:7 to 8, mga kasembreros. And then ito, ang cute ng kanyang Instagram story, no? Itong si Sir Alden, nagbabike siya, no? Tapos parang animated siya, mga kasembreros, Instagram story niya, Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos yung kulnago niya na kulay dilaw, mga kasembreros. So ang cute lang, no, ni bata at saka cutie na anime na Alden, mga kasembreros. Alright, so actually yan lamang, no, sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 18, 2025. Thursday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title po, Buhay na Gaya ng Premyo. Jeremiah 39:18. For I, God, will surely deliver you, and you shall not fall by the sword, but your life shall be as a prize to you, no? Ito po yun. Because you have put your trust in me, says the Lord. So ito yung sikreto, mga kasembreros, no? Tayo po kapag nakakatanggap ng premyo, kapag nakakatanggap ng regalo or prize ng mga kasembreros in general,
ay tuwang-tuwa tayo, di ba? May it be a champion prize, or premyo na pangalawa, or first place, second place, and so on, mga kasembreros. Pero sa buhay, hindi naman ibig sabihin na may place, no, yung premyo or prize, mga kasembreros, kundi yung premyo ng blessing, premyo ng pag-ibig sa loob ng tahanan, premyo ng may pasensyahan sa loob ng tahanan, may pag-unawaan, may pagpapatawaran, may care, may concern, may humbleness, and so on, mga kasembreros. So, those are prizes na kung mapa-priceless, mga kasembreros. Kasi ano siya, hindi matutumbasan yung pag-ibig sa loob ng pamilya. You can have money, you can have material wealth, pwede mong pagtrabahuan yung mga items at saka material things na na gusto mong bilhin. Pwede ka magtrabaho, mag-overtime para makabili ng bagong ganto o ng gusto mo ng ganto, ng pagkain. For example, pwede mong pagtrabahuan yan, mga kasembreros. But you cannot, yes, tama at saka maganda yung may ganun ka, no? Meron kang pera, meron kang mga material things, nabibili mo ang gusto mo at saka kailangan mo. But more than that is the prize of having a loving and caring family, mga kasembreros, kasi yun ang talagang immaterial things. Hindi siya nabibili ng pera, mga kasembreros. Adobo at saka fritada nga parati ang ulam mo, masarap yung ulam mo. Tapos may mga nag-aaway naman, no, at saka may mga nagtutungayaw, no, at saka bungangero. So useless din, parang gusto mo ng dito na mga normal at saka simpleng pagkain lang na tahimik at saka enjoy ang family more than yung mga masarap na pagkain na walang katahimikan, mga kasembreros. Jeremiah 39:18 is about a promise from God to protect and save the prophet Jeremiah from harm and grant him deliverance in the midst of difficult circumstances. So yung Jeremiah kasi ay of course no, sinulat niya Prophet Jeremiah, the weeping and the crying prophet, mga kasembreros, kasi nga dahil sa kasalanan ng mga tao na tumalikod sa Panginoon, kung kaya siya umiiyak on behalf of the Israelites, mga kasembreros. So parang sa atin ngayon, no, talagang marami ang umiiyak, marami ang uhaw sa katarungan at saka uhaw sa hustisya, mga kasembreros, particularly sa ating government. So talagang ako rin naawa dun sa mga nanay na parang sumisigaw dun sa rally na yung mga anak nila talagang umuwi basa, no, kasi sobrang baha, sobrang ganto. Tapos inutang pa yung mga binayad sa sapatos, no, sa mga uniform and so on, mga kasos. Yun yung realities ng buhay na talagang matatouch ka, mga kasembreros, no. And kung kaya sila man, mga nanay, no, talagang minsan sinasangla yung mga ATM dahil lang sa kailangan bayaran ng ganto, makabili ng bagong uniform at saka gamit ng mga bata sa eskwela. Tapos yun pala, grabe yung baha and so on. So affected, mga kasembreros, no, kahit sa trabaho. So ito yung time na dapat tayo ay magkaisa, no. And sa September 21 nga, parang ito na yung pinaka grand rally, parang people's power na gagawin, mga kasembreros. When we read this verse, we are reminded of God's faithfulness and love towards His people. It's a beautiful promise that brings hope, no, pag-asa and assurance in times of trouble. Just imagine the feeling of being surrounded by God's protection, knowing that He has promised to rescue us from our struggles. It's like having a shield of divine protection around us, guarding us from harm and danger. So napakaganda ito, mga kasembreros, no, kasi si Prophet Jeremiah, although he has been experiencing turmoil, he has been experiencing great trouble, mga kasembreros, no, mental, emotional, physical, mga kasembreros, ay nag-assure, no, at saka nagpangako ulit ang Panginoon na ang buhay niya ay parang kagaya ng isang premyo, kagaya ng isang reward, mga kasembreros, or prize na ikakagalak, mga kasembreros, at hindi siya maano at hindi siya ma-harm or tatablan ng anumang kaaway, kasi nga ang sabi dito, no, sa next stanza, ito talagang sikreto na, because you have put your trust in me, says the Lord. So kahit na anong pagsusumikap natin, kahit na ano yung ginagawa natin sa buhay natin, if we don't trust God, we trust ourselves instead, useless po yun. Yun yung isa sa mga pinakadelikadong gawin ng tao, yung magtiwala siya
at ibigay niya yung full trust niya sa kanyang sarili. Kasi kapag hindi na siya wala siyang pinagkakatiwalang iba, no, maliban sa Diyos, nagtitiwala siya sa kanyang sarili, sa kanyang sariling skills, sa kanyang sariling talino, sa kanyang sariling talent and so on, sa kanyang profession, sa kanyang career, ay ibabagsak ka talaga ng Panginoon, mga kasombreros. So kasi nga yun yung pinakaunang kasalanan, no, yung pride, mga kasombreros, sa heaven, na kung saan nga ay nagmataas si Lucifer, kung kaya siya ibinagsak, mga kasombreros. God is really pugnacious, no, abhorrent sa mga taong ma-pride, mga kasombreros, trusting their own capabilities instead of God. So let's hold on to this promise and walk in confidence, knowing that we're protected by the mighty hand of God. So ito kasi, mga kasombreros, no, napaka-relevant nito sa atin ngayon kasi nag-extend yung verse ng Jeremiah 39:18 beyond its historical context, speaking directly to the challenges individuals face today. So always and always yon, mga kasombreros, na yung salita ng Panginoon ay timeless. Kaya wala siyang pinipiling season, wala siyang pinipiling panahon, wala siyang pinipiling lugar, as long as fit siya doon sa isang circumstance, sa isang experience at pangyayari ng tao, it's timeless. Na wala siyang era na pinipili, mga kasos. Everything, as long as God's word is concerned, ay timeless po ito at relevant sa ating buhay. Lastly, the pivotal condition highlighted the phrase, "because you trust in me," underscores the foundational role of faith in experiencing God's promises. So yun talaga siya yung pinakaano doon. Kasi nga, kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, He will grant His protection, He will grant His blessing, His reward, mga kasombreros, ng buhay natin. Iba kasi, no, kasi ang buhay natin, kunwari, pag sinabing, di ba, ang buhay natin ay kagaya ng isang premyo. So ibig sabihin, kapag tayo ay nakikihalubilo, kinakausap natin ating magulang, we are living together with our parents, our children, our husbands or spouses, for example, nagiging blessing tayo sa kanila. So ganun yung equivalent niya. Kapag sinabi ni Lord na blessing yung buhay mo kasi nagtiwala ka sa akin, so ikaw mismo, ikaw yan, no? Kapag sinasabing pangalan ay Roberto, sabi, Roberto, ako, mahal naman ko yung anak ko na yan kasi ganito, ganyan, masunurin. So ikaw yan eh. So yung buhay mo, parang siya nagiging premyo rin sa ibang tao. So kasi nga, domino effect, kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung character mo, kung ano yung pakikitungo mo sa magulang mo, sa kapatid mo, sa asawa, sa anak, and so on, ay ganun ka, mga kasos. So ibig sabihin, you have a good character kasi nga premyo ang buhay mo. Hindi pag sinabi na si Alex, ay grabe yan, nako, dito selfish yan, no, talagang madamot and so on, mga kasos. Ayan, mayabang yan. So hindi nagiging premyo, hindi siya nagiging blessing, hindi ka nagiging kumaga pa-prize, mga kasombreros, sa buhay ng mga tao sa paligid mo. So yun yung po yung kaibahan ng mga taong titiwala sa Panginoon, because you have trusted God, mga kasombreros. So yun nga, no, let's reflect, mga kasombreros, yung steadfast presence at saka we should find courage sa ating buhay sa Panginoon, mga kasombreros, because He alone is the endless, no, the infinite at saka limitless na source ng prizes, ng blessings, ng love, ng joy, ng peace, ng patience, ng kindness, ng gentleness, ng care, ng concern, ng understanding, ng humility, and so on, mga kasombreros. So as simple as that. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and full trust sa Panginoon natin, makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga surasan pa. Alam po.